Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po mga kababayan. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Unang-una, may mga sinabit sa aking videos, no? May sinabit na videos. So ito ay una kay Sir Mark Kevin Kalutong. Ang sabi niya, "Good morning Sir B. Request ko po sana react debunk tong recording galing sa CCTV ng tindahan namin. May shadow figure po na pababa, saradong-sarado po yung tindahan namin." What do you mean pababa? O so sarado yung tindahan, then, ah, tingnan natin yung video, no? So ito yung CCTV video na binigay sa akin. May sounds ba yan? So may bumaba na ganon. Ito, ang tanong ko, ano ba yung light source nitong ano? Nitong, kasi ito, kung titingnan mo, may light source kasi itong stante na to, nagkakas ng shadow, tama ba? Tama ako, di ba? Nagkakas ng shadow itong stante na to. So may pinanggagalingan na light source banda rito. Ano ba yun? Natural light ba yon? Galing ba sa labas yung shadow na yon? Paki-comment sa baba, Sara. Galing sa labas ba yung shadow na yon? Kung galing sa labas yon, bintana ba yung source ng shadow na yon? Or bumbilya? Kapag ka indoor, kasi ito yung take ko dito, hindi ko alam hindi ko alam. Pero tingin ko galing sa labas yung shadow eh. Tinan mo inon ko rin pati yung sound. Kung ipi-play mo, ayaw mag-play. Ba't kaya? Ipi-play natin May dadaan. Sabay nagbusina. Kung akong tatanungin mo, since hindi ko naman alam kung ano, i-assume ko na ito ay galing bintana. May bintana yan somewhere dyan na nagbibigay ng light, nagkakas ng shadow yung istante. Then may dumaan na sasakyan, nagpip nagbip nagbusina eh. Well, yun ang tingin ko. Kasi kung let's say, kung ang iisipin mo dito ay multo, ang laki ng pagka-shadow niya eh. Hindi, pwede naman multo na ganyan kalaki. Siguro dambuhalang multo or ano. Pero usually, dapat itsura ng tao kung magsha-shadow siya. Pero ano men eh. Feeling ko galing sa labas yon, na black yung ano ng ilaw. Baka motor yon o kotse na dumaan dun sa may pinanggagalingan ng ng ilaw. Bintana siguro or something. 'Di ba? Well, kung hindi 'yon, di hanapan natin ng explanation kung saan nanggagaling yung ilaw muna. Anong source ng ilaw? Dahil clearly may ilaw eh. Nagkakas ng shadow nga yung istante. Next video clip. Ito naman sa Facebook. Uh-huh. Ito. Ang video na to ay galing sa SNV official vlog. Ang ano niya, ang grabe daming parasite sa mata ni Mahal. So ito na, kasi ang problem dito sa video na to, hindi natin naumpisahan eh. Parang doon na agad siya sa, yung may nakukuha na agad na, ano ba yun, uod ba yun, yung nakuha sa mata niya? Tingnan nga natin. Tapos papatakan.
Ito yung mahirap sa ano eh, malay mo lang kung ano yung pinapatak sa mata mo pagka hindi lisensyadong doktor yung gagawa. 'Di ba? Yes, may nakita nga naman ano, I'm not gonna lie. Pero yung video kasi nag-start na meron na talagang nandoon na kukunin na lang. Nag-start yung video niya na parang ganon. Hindi naman natin naumpisahan eh. Hindi, tingnan natin yung tuloy na baka may mapipiga pa sa mata niya. Tapos bigla may ipapatak sa mata, dyan lang kayo sa bangketa, men. Dapat medyo cautious kayo sa ganyan. Malay mo lang kung ano ipapatak sa mata mo eh. Malay mo kung tubig lang yan, galing sa gripo, ano pa yung mata mo. Kasi alam ko may dosage yung drops niyan eh. Parang unli yung drops eh. Ba't panay ang ano? Anong ginagano niya sa gilid? Mamay may infect pa yung mata mo, men eh. Ba't nagtitiwala kayo dyan? Sa ganyan? Ano yun? I-on ko nga yung sound. Kala mo mga ugat ito sa mata niya, hindi ito ugat. Buhay ito galing sa mata niya. Yan pag nangangati mata natin, huwag pusutin kaya lalo na sisira mata to. Anong magkakaroon ng buhay sa mata? Ba't kayo naniniwala sa mga sa mga, tingnan nga natin mga comments. Ginagawa naman tanga yung mga tao. Wala nang pula sa mata niyo. Parasite pala yun. Angat sa babaw siya. Angat sa babaw. Yan. Alam mo, niwala ngang yung mga medical personnel nga kailangan mag-gloves pa eh. Ayan parang guma. Yan, inihilak. Ano? Sa magtingin siya ni Sir, bigla siya nangangat sa mata niya. Ito lang. Ito lang credit. Ayan. Hindi ko lang kinuha. Malaw nga, no? May mga cut men. Hello? Yan ang madalas magkakita. Yan ang dahil ang mahina ng malakang mata natin. Pag mga mata natin, wala na. Yan sa mahigit sa mata. Para sa ito, hindi naman pibo natin. Ganito yung sila kung laki sa mga mata natin. Napapansin every time na may kukunin sa mata niya, nagka-cut muna. Kasi kung i-analyze ko itong tong post na to, ano ba tong SNV official vlog na to? Kasi nagpo-promote siya nitong gamot eh. Sa mata eh. Nagpo-promote din ang niya, grabing daming parasite sa mata ni Mahal. So parang nagpo-promote siya nung gamot. Nagtataka ako every time na may nakukuha sa mata, nagka-cut yung camera.
Katulad niyan, ano? Laki, haba. Haba. Ano mo kaya malabog-labog yung mata mo? May infect ang mata mo. Wala na. Ay, dami palang parasite ng mata mo, Ben. Yan. Ay! Parang luma. Ay! Dapat pala talaga napapalinis tayo ng mata, no? Oh, may cut na naman, ano? Ay, no. Ito lang mata natin, grabe, no? Mga parasite pala yung mata natin. Ang kasi ito. Yan. Tamo, yung kanyang ano, yung kanyang cotton buds, hindi mo alam kung saan ang galing. Bigla na lang may makukuha na ano. Yan, yan po. Oh! Nagiging cause ng paglabo ng mata yan, di ba? Kaya pala nag-blurred na mata mo. Bata ko pa. Iwasan mo pag nagising sumagat, huwag ka ng tubig basayan, pag ilamon. Yan ang sira mata mo. Katarantaduhan to eh. Katarantaduhan to. Nag ano na ako, nung nag-OJT na ako sa ano, sa optometrist, ophthalmologist, ganyan. Meron pa ngang surgery na never pa ako nakarinig na may parasite sa mata. I don't know, no. Tingnan nga natin, malay mo may gano'n na hindi lang namin na-tackle. Tingnan natin. Pero never pa ako nakarinig na ganyan na cause ng pagbablurred ng mata ay parasite. Meron sa animal eh. Tingnan natin ano, meron namang eye parasite. Pero hindi katulad, hindi ko pwede i-flash siya kasi parang medyo madugo eh. Tingnan nyo na lang sa Google nyo. Baka mamaya i-flag down ako eh. Pero napaka-rare nito. Meron naman talaga, to be fair. May parasite naman talaga sa mata. Pero kung tatanggalin yan, tingin ko, hindi sa bangketa-bangketa. Hindi siya sa bangketa-bangketa tatanggalin. May tinatawag na eyeworm mo. Sa conjunctiva of the eye. Loa is commonly found in Africa. Meron naman Loa. Pero never ko na na-encounter yan during sa sa OJT ko ako pero wala pa akong narinig na eye parasite. Meron pala nun, Pero ang problem kasi dito sa video na to, mga men, dito sa natin, ang problem dito kasi, parang lang yan eh, parang bogus na dentista lang yan eh. Yung alam niyo yung nabitag dati. Kung magkakanda ka niyan, unang-una, aalisin mo yung parasite, ba't wala kang gloves? Bakit wala kang, wala kang, delikado ito. Tsaka proven naman na may mga manggagamot na scam talaga na ganyan eh. For example, yung susunod nating topic mga kababayan, Alam ko na topic ko na ito before, pero dahil naipasa sa akin itong video na to, 'di ba? Sa akin, sige total meron naman talagang tinatawag na ay parasite. Malay mo totoo. Malay mo, sige. Bibigyan natin ng benefit of the doubt na malay mo totoo, pero I doubt. 'Di ba? Pero bibigyan ko ng benefit of the doubt para walang problema. Kaya lang kung may ganyan yan, dapat sa doktor ka magpatingin, hindi diyan. Wala namang pinag-aralan yan sa pagkutkot ng mata mo, men eh. At yung mga
eye drops na binebenta sa bangketa, hindi mo naman masusure kung saan nanggaling yan eh. Di ba? Magkano ibinibenta yan? Baka nga, baka mura nga binibenta yan. Alam ko, mahal ang eye drops eh. Baka nga tubig lang yan na pinakuluan or hindi mo alam eh. Kung ano yung pinapatak sa mata mo na yan. Baka mamaya galing lang gripo yan. Kasi itong doktor na umaano sa'yo, ang dugyot min eh, oh. Hindi siya naka-gloves na magkakakalkal sa mata mo eh. Doon pa nga lang, yun na agad, maling-mali na yun eh. Yung ganon, maling-mali na agad yan eh. Nag-uusap kayo tungkol doon sa parasite sa mata, para malinis ang mata. Pero yung kamay na kung saan-saan hinawak, yun na ipapangkalkal sa mata mo, men. Diba? Pero inuulit ko, kalayaan nyo namang maniwala dyan. Kalayaan nyo naman. Pero kung magpapakalkal din lang naman pala kayo ng mata, doon na kayo sa At kung wala naman kayo nararamdaman, men, na problem sa mata nyo, huwag kayo magpakalkal ng mata. Or kung may problem kayong nararamdaman sa mata, doon kayo sa mga lisensyado para may babalikan kayo pag may nangyari sa mata nyo. Eh dito pagka na-infect ang mata mo, mahahabol mo ba yan? Sino magpapagamot sa iyo? Yan? Kaya ba niyang ipagamot ang mata mo? Pagka nagkamali yan ang pagkutkot sa mata mo? Yun ang iisipin niyo eh. 'Di ba? Paano ka mababayaran ng nagbebenta sa bangketa pag na-infect ang mata mo? Unlike sa hospital, pagka nagkaroon ng medical malpractice, yung hospital ang tutulong sa'yo para maayos yung ginawang sa'yo, di ba? Tayo mga Pilipino, wag natin unahin yung pagtitipid pagdating sa health. Yes, naiintindihan ko naman na tayo ay walang pera para magpatingin. Pero may mga health center tayo na libre na magpatingin muna. May mga doktor doon doon sa health center eh. 'Di ba? Kaya lang medyo masusungit nga lang ang nandun. Pagtiyagaan mo na, at least professional yung titingin sa iyo. At from there, magkakaroon ng diagnosis sa iyo, saka ka ituturo sa tamang direksyon. Pero yung ganito, pero sa bagay, katawan nyo naman yan, Ako nagsasalita lang naman kung akong tatanungin nyo, 'di ba? Sa mga ganyan kasi kadalasan may trickery diyan eh. Katulad nitong ng itatopic nating isa. Ito ay from KMJS. Nareakan ko na ito before eh. Pero gusto ko i-revisit. 'Di ba? Parang ka-level din ito niyan. Ito naman si Lola, may tinatawag sa Iloilo daw na manogbot-bot. Manogbot-bot. I don't know kung ano mo yung manogbot-bot na yon. So panoorin natin Alam niyo na ang dahilan kung bakit ganito ako mag-react ng KMJS Mga pasyente, kapag natanggal niya sa mga ito ang mga maliliit na bato, ito naman, ayon sa isang matandang ito naman si nanay naman, bato naman ang tinatanggal niya sa sa katawan. 'Di ba? Yun naman si kuya kanina sa mata, uod or parasite o kung ano man yon, yung tinatanggal niya sa mata. Niniwala Bulate. sa ilang mga probinsya ang sanhiraw ng ilang mga karamdaman, mga bato sa katawan ng tao na inilagay daw ng mga elemento. Kaya naman, may... Diba, ito yung problem sa mga province. Ako po ay probinsyano din ako, nakatira sa probinsyano. Nakatira sa probinsyano. Nakatira din ako sa probinsya. Madalas yan eh. Lalo na pagka nagsama-sama yung factors na wala kang pera, malayo yung ospital, wala kang ibang kukonsultahan kundi yung mga traditional na albularyo, 'di ba? Yan ang kalimitang problem sa
sa mga probinsya. Pero dumadating yung time kasi, lalo na sa initiative ng mga local government natin, na maglagay ng mga center sa mga ano. Ang problem nga lang sa mga center, ayaw din ng tao. Kasi unang-una, yung mga taga-center, mga masusungit. mga bastos. Yun naman na nagiging problem. 'Di ba? Kaya tuloy nagtitiis sa mga tao sa ganito kasi dito kasi sa mga gumagamot na ganito, dito kasi ang nakikita ko isang problem or isang benefit na iniisip ng mga tao diyan. Isang puntahan mo lang kasi diyan, magaling ka na. Sa doktor kasi pababalik-balikin ka, tama? Let's say halimbawa, inuubo po ako, hindi nawawala ang ubo ko. Bibigyan ka ng gamot ng doktor eh. Then pagka binigyan ka ng gamot, hindi ka gagaling. 'Di ba? Babalik ka uli sa doktor. Ganito po talaga dapat magpa-doktor. Babalik ka po talaga. Pagka hindi gumana yung gamot na binigay sa'yo. Kasi yun ang unang lunas eh, bibigyan ka ng gamot muna. Ang tawag po doon, para hindi ka magastusan agad-agad. Diba sa center kadalasan ganyan eh, no? Bibigyan ka ng gamot, ang tawag doon, may initial diagnosis muna sa'yo. Hindi ka baka mamaya allergy yan, allergy. Bibigyan ka ng gamot sa ubo at the same time, anti-allergy. Bibigay sa'yo. Hindi ka gumaling. Yung mga ibang tao kasi, kapag hindi gumaling, sasabihin na nila, walang finding sa akin ng doktor. Ginamot na ako ng doktor pero hindi ako gumaling. Tama? Yan ang laging iniisip ng tao eh. Basta pumunta ka sa doktor at naresetahan ka at hindi ka gumaling, yun na agad na sasabihin sa'yo. Binigyan ako ng gamot, hindi ako gumagaling sa doktor. Pero hindi natin naiintindihan na kapag hindi ka gumaling, kailangan mong bumalik. Ibig sabihin, mas mataas na yung level nung sakit mo. Babalik ka uli dapat sa doktor nun. Sasabihin mo, kasi may nire-record ng doktor yan, eh. Diba? Napapansin nyo, pinapa-fill upan kayo ng form, pangalan nyo, tapos dun ilalagay ng doktor yung mga initial diagnosis sa'yo. Maaaring ito ay allergy, ikaw si Juan de la Cruz, diba? Record ni Juan de la Cruz, ikaw ay may allergy, ganyan. Yun ang initial diagnosis. Hindi ka gumaling doon sa gamot na binigay sa'yo. Babalik ka. Obligadong bumalik ka. Pag bumalik ka, so hindi pala gumana yung gamot. So, hindi yan allergy. O magpa-x-ray ka ngayon. Mag-x-ray ka. At kailangan gawin mo yon. Pag nagpa-x-ray ka, yung result nun, kailangan bumalik ka ulit sa doktor. Ganun po talaga magpagamot. Hindi po yan magic na pag pumunta ka ng, katulad, kasi nasanay tayo sa ganito eh. Yung pag pumupunta ka sa albularyo, isang puntahan mo lang, nagamot ka na, uwi ka na. Magaling ka na. Diyan tayo nasasanay. Yan ang standard natin. Pagka halimbawa, na x-ray ka, may findings, dun palang malalaman ng doktor, hindi pala allergy to, may tuberculosis ka pala. 'Di ba? Ang problem sa ating mga kababayan, umaasa tayo ng umaasa sa mga ganito, hanggang sa sobrang lala na, saka lang tayo magpapadoktor. Huli na ang lahat. Ubus na yung baga mo. 'Di ba? Kaya nga lang, hindi ko rin naman talaga masisi dahil mahal naman talaga magpa-doktor talaga minsan. 'Di ba? At yung mga doktor minsan talaga walang puso. I admit, minsan may mga ganyan doktor talaga. 'Di ba? Kakaibang pamamaraan ng panggagamot na nagpapalabas daw ng mga batong ito sa pamamagitan lang ng halamang idinidiin sa katawan. Resibo, heto. Tanggal. Galing, no? Tingnan nyo.
Parang bato na nalaglag. magic. Just imagine, ano? Talagang may nalalaglag na bato talaga. O, rewind natin, ha? Sa ilong niya, ano? Parang magic. At dito, mangyari dito na gumaling sila, placebo na. Placebo. Ang manggagamot sa video, tiga barangay Agkalaga sa Kalinog, Iloilo. Si Lucia o mas kilala sa tawag na Apa, salitang hiligay nun para sa pipi. Si Apa kasi, deaf-mute. Sa palengke, dinarayo si Apa ng mga may iniindang sakit. Ang tawag sa pamamaraan ng kanyang panggagamot, pagbotbot o yung pagtanggal ng mga bato. Bot-bot mo. Ituturo lang ng pasyente ang bahagi ng katawan na masakit at saka ito dinidiinan ni Apa ng damong tinatawag na plagtiki. Ilang sandali lang, may lumabas ngang bato. Pabot-butan ko, naka-okay naman siya. Senyales din daw ito na wala na ang sakit o karamdaman. Di ba? Sana ganun lang kadali, ano? Ang binatilyong ito nagpabot-bot ng kanyang mga sugatang tuhod. Ang batong lumabas. Lahat may lumalabas sa galing bato, kanyang no? sugat na biglang dumugo. Gin bulana ka bato, nakita ko gin nga nagdugo gani ana nga samad sa tuhod. Ayos, no? Paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan si Apa? Sa kanyang kwento, pinapanood lang daw niya noon ang kilalang magbubutbot sa kanilang lugar. Pag bata na ko no ma'am, amo lang gito ginhalinan nga ginbutbutan na may pilas ang bata na. Namo dang narantog nga naman og butbut. Mula nung siya'y natutong magbutbot, si Apa na ang naging takbuhan ng mga may sakit. Mero nga Biyak yung bata, oh. Ang taga Pandan Lambunaw, mama hindi ko bangon. Daw ginpaindingan da ka doktor nga kanser sa tulan. Tinaubos to ko ang tanan na nga anos balay nanda ginprinda na den. Way man ko nag-ayad. Adto mismo kag magpabutbut kay nanay. Ti amo tong nag-ayad. So ito may mga testimonya daw eh. Nababasa ko yung testimonya mga men eh. Ayon dito sa testimonya, may mga findings na naman ng doktor na sinasabi. Let's say ganito, no? Pandan Lambunaw, mama hindi ko bangon. Hindi na raw makabangon yung pasyente. Translation, basahin natin translation, ha. Hindi na raw makabangon. Daw ginpaindingan Findings daw ng doktor ay cancer sa buto. Ayun ang findings ng doktor. ka doktor nga kanser sa tulan. Tinaubos to ko ang tanan Naubos na raw, kakasangla ang mga gamit nila sa bahay. na nga anos balay nanda ginprinda na den. Way man ko nag-ayad. Pero hindi pa raw Adto mismo gumagaling. kag magpabut- Pumunta siya dito at nagpabutbut kay nanay. But kay nanay, ti amo tong nag-ayad na. Tapos gumaling siya. Di duro do nagadto diya. Marami na ang pumunta sa kanya. Sa Banwa Kalinog. Ito, yung simpleng kwento na yun kasi marketing yun eh. Unang-una, dapat imbestigahan kung sino yon. Kasi kadalasan tatama rin na tayo kasi ako halimbawa ganito. Alam nyo ba may nagpagamot sa akin dito? May brain tumor. Hinawakan ko lang yung ulo, gumaling na siya. 'Di ba? Ngayon kayo mga nakikinig sa akin, hindi na kayo magbabother. Sino 'yon? Taga saan 'yon? Pwede ba namin kausapin 'yon? Hindi kasi ganun mag-isip yung mga tao eh. Ang nakakalungkot dito sa Pilipinas, kwentuhan ka lang ng ganun, okay na sa'yo. 'Di ba? Katulad ng bugok na nag-aano sa akin, yung kapitbahay nga namin eh, nagustuhan ng kapre. Asa na record nun? 'Di ba? Hindi makatayo yung ng albularyo na ano pala ng kapre no, napagaling nung kapre. Asa na record nun? Kwento mo lang yan eh. Documented ba yan? Documented ba na yung sinasabi mo may sakit na yan ay na x-ray ba yan o nasuri ba ng doktor yan para sabihin mo may sakit? Na gumaling? 'Di ba?
Kung halimbawa walang official diagnosis ang doktor, tapos sasabihin mo na pagaling ka ng mga yung bot-bot na yan, 'di ba? Walang sense ang istorya mo. Kapag ka ganon, kailangan documented, may findings ka ng doktor. Meron po akong pulmonya. Ayon dito sa x-ray na to, no, nagpagamot ako diyan, kinabukasan, ito pa yung take ko, may mga galing sa doktor. 'Di ba? Nagpa-x-ray sila. Let's say may pulmonya sila. May pneumonia sila. Nakita dun sa x-ray. Ngayon, niresetahan sila ng doktor, no? Ngayon, feeling nila hindi sila gumagaling, pumunta sila sa mga manggagamot na ganito. Kasi may evidence sila na may pneumonia sila. Hinipan-hipan siya nung albularyo. Then, after a week, gumaling siya. Ang galing ng albularyo, napagaling siya. Pero nakakalimutan mo, 'di ba? Tuloy-tuloy yung pag-inom mo ng gamot na galing sa reseta ng doktor. 'Di ba? Or halimbawa, nung nagpa-check up ka sa doktor at nalaman na yung pneumonia ka, iniresetahan ka ng gamot, ay uminom ka na ng gamot nung time na yon. Hindi naman hindi naman agad-agad na i-epekto yung gamot na yun. Akala nyo ba katulad ni Popeye the Sailor Man yan na pag kumain ng spinach, tanan, di ba? Malakas na agad. Hindi. Magkakaroon pa ng effect yung gamot na binigay sa iyo. Lalabanan niya pa yung bakterya na nagko-cause ng pneumonia. 'Di ba? May process pa 'yan. Ang gusto nyo kasing mangyari pag uminom kayo ng gamot na isa, tapos na. Kaya nga within 7 days yan kailangan i-take mo yan eh. Kasi lalabanan talaga yung nasanay kasi kayo sa mga albularyo na laging instant ang galing. Katulad nito mga to. 'Di ba? Tapos pag gumaling, dito nyo i-credit sa albularyo, diyan sa bot-bot na yan. Hindi nyo namamalaya na kasi kayo ay umiinom din naman kayo ng gamot galing sa doktor, 'di ba? Kung Martes o kung Domingo sa Lambuno gid kami kadamo may tuya duro man tanan nagapabot-bot kon Domingo. Yeah. Gintaot nimo. Yeah. Sabaw. Ito na. Tumatanggap din siya ng mga pasyente sa kanyang bahay. Way man ta nagasukot. Kung mag-order sana nga mag-adto kami tuya. Hindi naniningil, paminsan-minsan kapag nagsasabi sila na pumunta kami doon. Pinasukot gid man namon da mama. Sisingil talaga namin yon kasi siyempre pabalik-balik lang namin. Pamasahe siguro. Pero naniniwala kayo na hindi nagpapabayad, pero may donasyon yan. 'Di ba? Siyempre, ikaw pupunta ka doon, mag-aabot ka kahit papaano. Pwede ba magpagaling ka lang doon tapos wala kang maibibigay? 'Di ba? Aruya lagid man namon kag sa plite namok motor inasukot namo sandak da ako sa Halambunaw tag 50 mambual namok bato isa. Isa sa mga nagpatingin sa kanya ang lalaking ito na nakuhanan daw ng bato sa ilong. Apat na ron. Apat. Direct ako na sa hospital. Nga, pa-check up. Nagpa-check up. May trangkaso ako. Tanggal. Ang sulod sang tanglad, diriyo, daw ginhulag ito sa sulod. Tapos, pagbuklas siya, batyagan mo gid nga may nagasunod nga matiga sa sulod. Kibot ko ma'am nga nahulog ang bato. Kibot lang ko nagatunog pang bato. Sang gabi, mayo na tulog ko mo. Ngunit hindi lang daw bato. Nung isang gabi maganda na, pero galing siya sa ospital, nagpa-check up siya. Malamang binigyan siya ng gamot nun. 'Di ba? Pero ikini-credit niya pa rin diyan sa bot-bot na yan. Ito ang nakukuha ni Apa sa katawan, kundi pati barya. Masakit yung dito ko, yung leg ko. Barya. Kasi pag gumanito ako, ganito lang talaga. Sabi ng doktor, ganun pa rin, medication. Talagang hindi gumaling. Pero nang dinala ko doon kay Apa. Huwag mo sasabihin hindi gumaling. Di ba? Binibigyan ka ng, ikaw aminado ka, binibigyan ka ng medication ka mo eh. Di ba?
ano na lang to, confirmation bias na lang to Talaga, na sabi ng doktor, dahil pumunta ka dun kay Butbot, eh gumaling ka na. medication, talagang hindi gumaling. Pero nang dinala ko doon kay Apa, nagpabutbot ako, isang pahid lang, parang magic eh. Yun lumabas yung old coins na talagang Melchor Aquino yung. Sabi niya, igalaw ko daw yung ano ko, yung ulo ko. Just imagine, ang cost ng sakit sa balikat mo, coins, lumabas, coin. Tapos mas maniniwala ka dyan kaysa doon sa doktor. Ginagawa mo naman tanga yung sarili mo. Hindi kahit sino, i-challenge ko kayo. Coin, lumabas sa leeg. Eh, metal yun eh. Eh, di sana na x-ray na yun. Okay lang sana ito ha. May ko-consider ko magic kung halimbawa, yung talagang, alam mo yung parang natural na metal. Ayan, may ano eh. May hulma eh. Bullshit. Ginanito ko. Nawala. So doon ako naniniwala. Totoo pala yung bot-bot. Placebo yun. Placebo yung nangyari sa'yo. Na-discuss ko naman ako ano yung placebo, ano. Pag iniisip mo na yun na makakagaling sa'yo, gaganda ang pakiramdam mo doon. Di ba? Nagigets niyo ba yung ibig sabihin ng placebo? Inuulit ko, ano, sukang-suka na nga yung sa example ko ng placebo, ginagamit po sa medical field yung placebo. Pag hindi makontak ang doktor, kapag hindi alam ang gagawin ng nurse, kadalasan nurse ang gumagawa ng placebo na yan eh. Kapag tinataranta sila ng pasyente, 'di ba? Ang gagawin ng mga nurse, papainumin ka ng tablet na gawa sa gawgaw na wala namang epekto sa iyo, or tuturukan ka ng distilled water para isipin mo na gamot 'yon. Pag inisip mo na gamot 'yon or yung pinainom sa iyo, gagaling ka psychologically. Ano 'yon? Ginagawa ng mga nurse 'yun pagka hindi nila makontak yung doktor, yung minumura na sila ng pasyente. Na gusto nilang kasi delikado 'yun eh pag nag-demand yung pasyente na oy, kailangan didemanda kita kung hindi mo ako bibigyan ng pain reliever. Eh walang order ang doktor eh. Ang order ng doktor kasi wag mong bigyan ng kahit na anong gamot. May mga ganong kasi doon eh. May mga ganong order ang doktor eh. Baka maging contraindication doon sa ibang gamot na tinitake. 'Di ba? Eh minsan may mga pasyente na grabe makapagmura. Ay ang gagawin ng nurse, tuturukan ka na lang ng distilled water para iparamdam sa'yo na may gamot na tinurok sa'yo. At ikaw naman, maniniwala ka na gamot yon. Ang tendency, gaganda ang pakiramdam mo. Kasi naniwala ka na gamot yung binigay sa'yo. Pero, ganun kasi nagwo-work ang placebo. Diba? Ito naman kasi, ganun din ang nangyari. Kaya lang, sobrang naman ito, sobrang ridiculous naman nung pero mo coin, barya, lumabas. Ang mga sakit lang daw na pwedeng ipabutbot, mga bukol o pananakit ng katawan na kagagawan daw ng mga elemento na tinatawag nilang paglugar. Eh bakit may sinasabi kanina na na bone cancer? Nagpabutbot kanina. Ano ba talaga? Yung mga tiga roon. Ta ko masalapay na tasanda, ginapasukan na kita. Ang damong plagtiki, binubunot lang niya sa gilid ng kanilang bahay. Itinatali niya. Saka siya sumubo ng pangmama o nganga na pinagsama-samang dahon ng buyo, tabako, apog at bunga ng isang halaman. Sunod niyang nilawayan ang dulo na gagamitin niya sa pagbutbot. Ang batang ito, nagpabutbot ng kanyang napilay na braso. Masakit dang nabari da kato, pagin pa x-ray ko da kagin sa doktor. Buhay manabari, ti kung siyang lumasakit. Pina-x-ray ko at pinatingnan sa doktor pero wala naman. Sabi niya, asan ang x-ray? Alam mo ba ang ibig sabihin ng x-ray? Di ba? Hindi, pakita mo muna yung x-ray na wala naman. Pa-x-ray ko da kagin sa doktor. Buhay manabari, ti kung siyang lumasakit gyapon ta na. Dumduman ko matakag babot-butan.
Sa panggagamot ni Apa, may natanggal na isang maliit na piraso raw ng bubog. Bag-ulang do karon Ayos Tilya nagwa sana ng alima. Hindi nakita sa x-ray yan ha. Kasi ayon sa kwento niya, sa x-ray wala naman. Ano tanang botilya dyan sa alima na nga alang-alang datrama sila dyan. Ang matandang babaeng ito, bumiyahe pa mula Capiz. Kay gusto ko mag-ayo kay damo ako sang nabatyag bala. Kapila mo na din nga balik, ma'am, ha? 3 times na. Akong mga tial bala, kung kisa daw may pamatay, may mga bato. 3 beses nang bumabalik. Pagkatapos dire, nag-aalay gid man dire ko sa likod. Diyos ko. Oh, kwan. Ayos no? 3 bato raw ang lumabas sa kanyang paa. Di umano, may nakaparin daw si Apa na kahoy sa kanyang paa. Kaya pinahiran niya ito ng asin at saka piniga. Diyos ko, Diyos ko. Kahoy ko no sining ni Apa. Kahoy, nagpisik ko no, hambal ni Apa. Ano no? At meron din daw sinuway pati yung puwet. bubog. Botilya. Ang botilya subong first time. Bato lang tong una. Para patunayan na walang halong daya ang kanyang panggagamot, ipinakita ni Apa na walang laman ang kanyang mga kamay at wala ring nakahalong bato sa kanyang nginunguya. Mga bato to? Natawa ka na. Talaga kadlaw kag nagahulog tanay bato. Hindi lahat naniniwala kay Yan Apa na. sa kanyang Ang maganda dito, nag-interview sila ng non-believer din. Kasi kadalasan napapansin ko, pagka mga ganyan topic, laging yung mga gumagaling yung ini-interview. Pero mas maganda sana, mga kababayan ko, sa, let's say, sa 100 nagpagamot, ilan doon yung gumaling? Dapat may data tayo nun. 'Di ba? Lahat ba ng nagpagamot dyan ay gumagaling? kapangyarihan. 2018, nagagto ko kay Apa kay masakit ya tuhod ko. May nakuha nga bato, may matipilas kag ang bato nga to, medyo deform nga bato, mabaho kami nama. Paano Amoy nga daw. nasa bibig siguro nakatago yung bato. Len, pag uli ko sa may balay, mo mangyapon sa gituhod ko. Nung gamutin ni Apa ang pasyenteng ito, di umano, may lumabas na mga bato. Pero nung reviewin ng aming team ang slow motion ng video ni Apa, nung lumabas na di umano ang mga bato, galing mula sa ito. In-slow motion mga kababayan ko. katawan ng pasyente, saktong nakuha na naman si Apa na may iniluluwang. Yon. Kasi lahat tayo naka-focus tayo doon sa gaganunin niya. 'Di ba? Hindi na tayo naka-focus doon sa bibig niya, no? Kaya ito yung evidence. Na may iniluluwang. Ew! So, paano yung mga believer ngayon na gumaling yung barya nakuha sa batok? Ayan, maliwanag na maliwanag, Saktong nakuha na naman si Apa na may iniluluwang. This is bullshit. Di ba? Bato. Yung mga nagalit sa akin kanina nung start na itong video na to. Asan kayo? I'm so sure may nagagalit sa akin dyan. Na-judgmental ako agad, di ba?
lahat ng tao kasi doon na nakatingin sa babae. Puro nga tao, mga... Sa dami ng ginagamot niya, aanhin niya na lang... Anong palusot na ito? Sa dami ng ginagamot niya, aanhin niya na lang kakalunok ng mga bato. Wala. Nahuli namin eh. Kahit na ano pa sabihin mo. Ginabulong na ma'am. Ano naladak pang telon sa baba na kung sa baba na gid mag-agi. Di na sanda mag-arayad kung Hindi dahil. naman sila gagaling kung dinadaya namin sila. Hindi. May placebo na tinatawag. Paninindigan, mga sinungaling paninindigan talaga. 'Di ba? Paninindigan nila yan. Ada day abla mama. Magmama da nga dara bato. Eh kung nagnganga yon na may kasamang bato, eh di tutunog yon. Hindi, nakita na sa video eh. Pingi magrinagumo das baba na. Kay kun pag nakita na sa video. Ipipilit niya pa rin eh, 'di ba? Hindi naman ang mga tao maniniwala sa kakayanan niya. Hindi, naloko nyo kaya nga naniwala eh. Kaya nga kayo manluloko eh. Napaniwala nyo eh, 'di ba? Mga dahilan ng mga bobo ganyan ano. Eh bakit maniniwala eh kayo mga tao kung yun ay dinadaya, 'di ba? Eh bakit maraming gumagaling? Eh bakit maraming nanonood? 'Di ba? Ikaw bungo, ilan lang ang nanonood sa'yo? Ilan lang ang subscribers mo? Eh yung idol namin, madami. Bobo! Yan ang hirap sa atin eh, bobo eh. Bobo yung mga dahilan, di ba? Kung bakit, kung paano i-justify yung, yung panluloko. Diba? Pati. O, kagdaan, naghanggo doon ang balay. Sana lumaki na ang bahay niya, naging mansion na. Hindi! Nahuli na eh. 'Di ba? Nahuli na, wag niyo nang palusot. Na nagmansion doon, may mga srakyan doon kami. Pwede wala. Di. Ma'am, ginabuligan sanda, Tinutulungan mo na nga sila pero ikaw masama. Hindi, nahuli na eh. Ano ba? Daw ikaw pabla malain nga amok da. Kun amo da ang da paghugot nga pagtuo ginanda mga bot nimo. Hindi gid ikaw kada mag-ayad. Sa baba na da nga natabo. Saka kung daya yang paglabas ng bot sa bibig niya. Bot ma'am. Kung daya da taguon na da ma'am. Hindi itatago niya, hindi niya papakita. Tinatago niya naman talaga eh. Nagkataon lang na videohan. High-end na camera yung ginamit. 'Di ba? Hindi putyo-putyo na cellphone video. Sa cellphone video kasi hindi nakaka-capture eh. Pagpakita ng baba na, 'di ba? Pay anang daw athag ka na. Pero siya dang pagbuot gid ka mahal nga Ginoo. Siguro paraan na lang din ng Diyos. Sa baba na nga dayan. Naidaan sa bibig niya para gumaling siya. Ginamit mo pa ang Diyos, animal ka. 'Di ba? Paraan daw ng Diyos yun. Tignan mo kung gaano ka-bullshitan. Yung mga manloloko, yan ang kadalasan ginagamit eh. Yung Diyos eh. Sabi niya gano'n, no? Siguro paraan na lang din ng Diyos. Buot gid ka mahal nga Ginoo nga paagi sa baba. Naidaan sa bibig niya para gumaling siya. Naku, katarantaduhan, kagaguhan, gago. Huling-huli na kayo, nagpapalusot pa kayo. Dayan mga nga maayad masanda eh. Diba? Sa kananda dum lang dat naman po hindi tanda magpati. Sa kanila na lang yun, maniniwala sila o hindi. No, hindi. Ganito ha, yan ang madalas palusot ng mga manluloko eh. Yan ang madalas sa palusot ng manluloko eh. Kapag ang katotohanan ay nasa kamay mo, ilalaban mo talaga yan. Kahit saan tayo makarating. Pero yung mga sagutan na sa kanila na lang yun kung maniniwala sila o hindi. Alam mo yung totoo eh. 'Di ba? Alam mo yung totoo. Let's say halimbawa ito mga kababayan ko. Sasabihin ko sa inyo na ang suot ko ay kulay green. Hindi nyo ba ilalaban sa akin yon? Na red ang suot ko? Alam niyo yung totoo eh. Tapos sasabihin ko sa inyo, nasa sa inyo na lang kung maniniwala kayo red to. Basta ito ay green. Katarantaduhan. 'Di ba?
Kasi ang applicable lang yung mga sinasabi na nasa sa inyo lang kung maniniwala ko hindi. Pag yan ay yung mga bagay ba na na idadaan natin sa faith. Okay lang sana kung hindi ka nahuli. 'Di ba? Halimbawa, ako ay sasabihin ko sa inyo gumaling ako nung nagdasal ako kay Mama Mary. 'Di ba? Wala namang tayong pwede i-debunk doon 'Di ba? Depende na lang yun doon sa paniniwala Tama? Ako ay nakatagpo ako ng kapayapaan nung ako ay nagpa-convert. Ito example lang nung nagpa-convert ako sa Islam. Nakaramdam ako ng kapayapaan sa katawan ko. Yung mga ganung bagay, 'di ba? Gumanda ang pakiramdam ko nung nagdasal ako kay Mama Mary or ako ay nagkaroon ng kapayapaan nung ako ay sumapi sa Iglesia ni Cristo. Yun yung mga applicable na kung ayaw mo, 'di ba? Nasa sa inyo na 'yon. Pero sa akin ganun Pero itong mga ganito kasi, ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan ko ay facts. Yung katotohanan. Na kahit kailan hindi mo pwedeng idaan sa mga ganung-ganung palusot. Nakita dito na galing sa bibig mo 'yan 'Di ba? Tapos may tangible evidence na Yan yung bato na yan, nahahawakan namin yan na galing sa bibig mo May ebidensya, may visual evidence na galing talaga sa tapos sasabihin mo, nasa sa amin na lang kung maniniwala kami o hindi. Ginagago nyo naman kami. Walang pinagkaiba to sa mga peking ghost hunter Yung mga ganyan dahilan. Nasa nanonood na lang yan kung maniniwala o hindi. Putang ina, may ebidensya na Huwag mong husgahan. 'Di ba? Yan ang mga dalasal. Huwag mong husgahan. Hinuhusgahan mo. Sino ka para manghusga? Perpekto ka ba? Gago! Kahit ba naman na killer ako, kahit ba naman na 100 tao ang pinatay ko, walang debating mangyayari dahil huling-huli na ito ay lumabas sa bibig at nanloko kayo. Kahit na ako ay isang kriminal. 'Di ba? Kahit ako ay isang demonyo, kapag sinabi ko na huling-huli sa video na yan ay niluwa mo, talagang nahuling nanloko ka. Hindi usapin dito ang pagiging perpekto. May certain topic tayong pinag-uusapan. 'Di ba? Yun ang dapat intindihin nyo. Kasi yan lagi ang madalas na palusot nyo Perpekto ka ba? 'Di ba? Ano pa ba yung mga palusot ng mga bobo? Nasa sa inyo na lang yan kung maniniwala kayo o hindi. 'Di ba? Wala kaming tinatapakan na tao. Ulul. Sabihin natin may bato talaga yung isang pasyente or parang may na-form talaga na mass, meron talagang incision site na pwede talagang labasan ng isang bato. Pero syempre, wala talaga tayo nakitang incision site kaya imposible itong mangyari. For example naman, kung nagkaroon talaga tayo ng contact dun sa kamay na hindi malinis, tapos dun sa skin at pwedeng nagkaroon ng abrasions dito at pwede talagang magkaroon ng sugat, pwede mapasukan ng infection. Yung pinakamarapit diyan namon nga hospital. Ito yung problem mo. Pinakamalapit na hospital daw. Mahigit 14 kilometers. No, isa rin sa nagiging problem yun Kaya mas pinipili. Mga sobra 14 kilometers siguro. Ang tao di mga pigado man, galikaw mo mula sa gastos bla. Diyan gid siya na nagauna. I think mas mayad mal. I do agree to sa sinabi ni Kagawad. I do agree. 'Di ba? Yan kasi ang nagiging reason At yung reason na yan ang sinasamantala ng mga manloloko. Ang hindi maikakaila hanggang sa ngayon sa maraming mga lugar sa ating bansa, lalo na yung mga liblib, hindi naaabot ng serbisyong medikal. Kaya itaga nyo sa bato. Marami sa ating mga kababayan patuloy nakakapit sa alternatibong mga gamutan. Bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Pero alam mo, mga kababayan ko, yung pag-aalbularyo na yan, pagiging ako, maluwag naman ako dyan Maluwag naman ako dyan Siguro,
yung ang binibigay ng mga albularyo para sa akin, alam mo yung faith, hindi naman masama yun eh. Yung halimbawa, masama ang pakiramdam ko, tapos ako albularyo, ipagdadasal kita. 'Di ba? Galing sa kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay pagagalingin ko. 'Di ba? Sa akin walang problema yun, men eh. Pero wag lang yung sa point na manluloko ka katulad nito na may pinapakita ka na gumagaling ka. 'Di ba? Yung pagdadasal mo bilang albularyo, bilang paghingi ng ano sa taas. Sa akin walang problema yun eh. 'Di ba? Ayoko naman kasing lumabas sa inyo dito na ako ay tutol sa ganyang pamamaraan. 'Di ba? Yung ipagdasal mo, kasi powerful din naman yun eh. 'Di ba? Yung faith na maibibigay mo doon sa tao na siya ay magkakaroon ng hope, na siya ay gagaling. Pero not in this way. Dito kasi point blank na panluloko to eh, na parang pinapalabas mo dito, o yan, lumabas na yung bato, magaling ka na. 'Di ba? Pero yung sa akin, yung mga ibang ginagawa ng albularyo na pinagdadasal ka, or let's say oorasyonan ka na tapos ang iisipin naman ng pasyente ay yan ay galing naman sa Diyos, yung orasyon mo. For me luluwagan ko na yung aking standing diyan kasi katulad nila Sir Nick Banayo, nila Commander Leon, nila Maestro Ozzy, minsan napapanood ko din yung ginagawa nila. Parang meron si Maestro Ozzy na sinasabi minsan na yung espada ni Jesus, yung gumaganon-ganon siya. Sa akin kung pure naman yung heart ni Maestro Ozzy na idasal niya yon, kung wala namang, kasi minsan kasi si Maestro Ozzy talagang habol talaga nito kumita eh. Pero kung halimbawa ginagawa ni Maestro Ozzy yun, na galing sa puso niya at naniniwala siya doon sa ginagawa niya, feeling ko wala namang masama doon. Feeling ko lang. Pero kung ang hangarin mo lang talaga ay kumita, kasi yan lang naman ang nagiging demonyo diyan eh. Yung paghangad mo na kumita or sumikat ka. 'Di ba? Kasi yung mga ganyan, yung pagkita na yan, at yung ibibigay ng Diyos sa'yo yan kung deserving ka. Hindi mo kailangan yan eh. Hanapin yan eh. 'Di ba? Maliban na lang kung ang goal mo talaga ay makilala sa social media or 'di ba? Pero yung mga dasal-dasal na ganon, kahit pa si Maestro Ozzy yung mga orasyon niya na ganon, kung yun naman ay wala namang halong goal mo talagang manloko doon, yung hindi ka mag-hire ng mga aktor para palabasin na for me, parang wala naman ang sigurong problema doon. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? 'Di ba? Wag lang doon sa darating sa punto na ganito na pagmumukain nyo talagang nagamot nyo yung yung tao. 'Di ba mga men? So yun ba yung gusto niyo marinig sa akin? Kasi gusto ko naman bumawi dun sa mga albularyo. Baka iniisip nyo kasi na totally kinokontrol ko na yung ginagawa nyo or kinokontra ko na kayo. 'Di ba? As long as na alam nyo sa sarili nyo, kahit na sabihin na natin na hindi gumaling yung pasyente nyo, 'di ba? Makita lang namin na talagang sincere yung pagdasal nyo sa kanila at yung tao ay naniwala doon at gumanda yung pakiramdam, kahit na placebo pa yan, healing na rin yun eh. 'Di ba? Wag lang ganito. Yung intentional nyo talagang lokohin, wag lang yung ganyan. Anyway, mga kababayan ko, naka 1 oras din tayo, Maraming salamat. Bye-bye.